A Colorado woman who stabbed her mother 79 times inside their home in Aurora. I didn't murder anybody. I'm just a random girl on the street that you ambushed. I'm not evil. Yeah, you are. No, I'm not. Because you have no conscience. Iyan ang eksklusibong footage ng interogasyon kay Isabela Guzman ilang oras matapos niyang malupit na atakihin ang kanyang ina ng 79 na beses. Ang karumaldumal na insidenteng ito ang nagpasikat kay Isabela sa TikTok, pero sabay rin nitong binago ang takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Narito ang 10 sikat na TikToker na nasangkot sa mga kaso ng pagkitil. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Nicola Priest, August 8, 2020. Isang TikToker na si Nicola Priest ang kumitil sa kanyang anak matapos itong makaistorbo habang siya ay may ginagawang kakaiba. Ipinanganak at lumaki sa Salford, England, si Nicola Priest ay isang 23 years na ina at isang influencer sa TikTok. Nagpo-post siya paminsan-minsan para maghanap ng kasikatan at atensyon. Bagamat hindi ganoon kalakas ang kanyang fanbase, marami ang naaliw sa kanyang anak na si Kay Jade Priest. Napansin ng mga followers na may mga palatandaan ng pamiminsala sa katawan ng bata, pero inakala nila na aksidente lang ito o dulot ng laro. Ngunit sa likod nito, ang bata ay dumanas ng matinding pinsala mula sa kanyang ina na nauwi sa kanyang pagkawala. Si Nicola Priest at ang kanyang 22 years old na boyfriend na si Callum Redfern ay madalas umanong namiminsala sa bata. Gamit siya bilang punching bag tuwing istorbo siya sa kanilang ginagawa. Isang gabi, pumunta si Callum sa apartment ni Nicola, ngunit dahil sa patuloy na pag-iyak at pagsusuka ng bata dahil sa matinding sakit, nawala ang kanilang pasensya. Sa galit, pininsala nila ang bata ng matindi. Doon, nakitil si Kay. Ang malaking pagkakamali nila ay hindi agad tumawag ng tulong. Ayon sa ulat, kung agad sana silang tumawag ng emergency services, posibleng naligtas pa ang bata. Mas lumala pa ang kaso nang gamitin umano ni Nicola ang pagwala ng kanyang anak para sa TikTok fame. Nag-post pa siya ng mga RIP videos para makuha ang simpatiya ng mga tao. Dahil sa ebidensya, kinasuhan sila ng murder. Si Nicola ay sinentensiyahan ng 15 taon na pagkakakulong, habang si Callum ay 14 na taon. At dito nagtatapos ang kaso, isang trahedya na naging isa ring halimbawa ng mapanganib na paghahangad sa kasikatan. Number 9. Jonte Cavon Collier at Eric Dodds. August 1, 2022, nagkaroon ng pag-atake sa East Peachtree Street sa Roswell, Georgia na tumama sa 29 years old na si Dakota Bradshaw sa loob mismo ng kanyang bahay. Ang mga suspect na sina Jonte Cavon Collier at Eric Dodds ay isang sikat na TikTok at OnlyFans couple na kilala sa kanilang LGBTQ+ content at may humigit kumulang 800,000 followers. Samantala, ang biktima na si Bradshaw ay isang honor student na nag-aaral ng cybersecurity. Ayon sa investigasyon, pinuntirya ng mga salarin ang bahay ng biktima at agad siyang inatake matapos makita sa bintana. Tumakas sila agad pagkatapos ng insidente. Nakinig ang pulisya sa mga saksi na nakakita ng pulang truck at asul na Dodge Challenger sa lugar ng krimen. Kalaunan, natukoy ng Georgia Bureau of Investigation na ang sasakyang iyon ay kahawig ng ginamit ng couple sa kanilang mga TikTok videos. Dahil dito, nakalap ang mga digital at phone records na nagturo sa paggalaw ng dalawa mula Huntsville hanggang Chattanooga hanggang sa lugar ng krimen. August 10, 2022, inaresto si Jonte bilang pangunahing sospek sa kasong pagkitil. Nagdulot ito ng matinding reaksyon sa TikTok, kung saan maraming fans ang naglabas ng suporta at hashtags para sa kanyang paglaya. Si Eric Dodds naman ay nagpost ng maraming video sa platform kung saan pinabulaanan niya ang mga akusasyon laban kay Jonte at umabot pa siya sa pagbubukas ng GoFundMe para umano patunayan ang kanyang inosente. Kung iniisip mo kung paano nauugnay ang GoFundMe sa pagpapatunay ng kaso, wala rin kaming malinaw na paliwanag doon. Pero makalipas lamang ang 6 na araw, inaresto rin si Eric kaugnay ng parehong kaso. May 2 pang suspect na naaresto at isa sa kanila na si Dodger Laressa Collins ay umamin ng kasalanan. Sa huli, ang TikTok couple ay napatunayang guilty sa murder at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol kasama pa ang karagdagang 5 taon para sa ilegal na pagdadala ng baril habang ginagawa ang krimen. Ang hatol kina Jonte at Eric ay nagdulot ng panibagong alon ng galit sa TikTok, pero mabilis itong natabunan ng mas malawak na ingay sa susunod na kaso. Number 8. Cameron Herron.
Si Cameron Herrin ang isa sa mga TikToker na sobrang kilala online at minsan pa nga naging crush ng marami. Noong May 23, 2018, minamaneho ni Cameron ang kanyang Mustang GT sa Bayshore Boulevard sa Tampa, Florida nang mabangga niya ang isang 24 years old na inakasama ang kanyang anak. Pareho silang nakitil. Si Cameron ay 18 taong gulang noon, nakatira kasama ang kanyang pamilya sa Tampa Bay. Nag-aaral siya sa Tampa Catholic High School at kilala dahil sa kanyang looks. Kaya nakaka-attract ng maraming followers online. Pagkatapos ng graduation, niregaluhan siya ng kanyang mga magulang ng Ford Mustang. Ngunit ang sasakyang ito rin ang naging bahagi ng trahedya. Sa araw ng aksidente, kasama niya ang kanyang kapatid na si Tristan at kaibigan na si John Baronoff. Nagdesisyon silang magkarera habang nagmamaneho at dito nagsimula ang trahedya. Ayon sa investigasyon, tumatakbo si Cameron ng mahigit 102 miles per hour, lampas sa legal na speed limit. Dahil dito, nabangga niya ang mag-ina na naglalakad sa kalsada. Si John Baronoff ay nakipag-plea deal at nasentensyahan ng 6 na taon sa kulungan at 15 taon probation. Ang kapatid ni Cameron ay na-dismiss ang kaso. Noong April 2021, si Cameron ay sinentensyahan ng 24 na taong pagkakakulong na nagdulot ng malawakang diskusyon online. May mga taong sumuporta pa rin sa kanya dahil sa kanyang itsura at umabot sa milyon-milyong views ang mga hashtag tungkol sa kanya sa TikTok. Kung hindi mabibigyan ng parol, inaasahang makakalaya siya sa 2045 kaya halos buong buhay niya ay gugugulin sa bilangguan. Number 7, Claire Miller. Ito ang mukha ng TikTok personality na si Claire Miller na nahatulan noong 2021 sa pagkitil sa sarili niyang kapatid. Ipinanganak noong 2007, si Claire Elena Miller ay nakatira kasama ang kanyang mga magulang sa Lancaster, Pennsylvania. May kapatid siya na 5 taon ang tanda, si Helen, na may cerebral palsy at naka-wheelchair. Nag-aaral sila sa Lancaster Country Day School. Pagkatapos ng klase, madalas umanong nagkukulong si Claire sa kanyang kwarto at gumagawa ng TikTok videos. At karamihan sa mga video na ito ay walang mali siya, ipinapakita lang si Miller na nagli-lip-sync sa mga malulungkot na pop songs o sumasayaw sa kanyang kwarto. Dahil dito, umabot siya sa mahigit 22,000 followers sa kanyang main account na Spirits and Such Consulting. Pero mas lalo pang tumaas ang bilang ng followers niya matapos niyang gawin ang krimeng iyon. February 22, 2021, nag-dinner ang pamilya Miller noong linggo at tulad ng normal na pamilya, nag-good night sila sa isa't isa. Pero ilang minuto matapos ang hating gabi, nagsimulang magplano si Claire na kitilin ang kanyang kapatid. Bumaba siya sa kusina, kumuha ng sandata, pumasok sa kwarto ng kanyang kapatid at walang awang inatake ito ng 9 na beses sa leeg. Pagkatapos, gumamit pa siya ng unan para kitilin ang halos wala ng malay na katawan ng kanyang kapatid. Alas 10 ng umaga, tumawag si Claire sa 911 at inamin na inatake niya ang kanyang kapatid. Alas 1 ng AM, dumating ang mga pulis sa bahay ng Miller at nadatnan si Claire na puno ng pinsala ng kanyang kapatid. Agad na nalaman ng kanyang mga magulang ang nangyari. Sinubukan ng mga pulis at paramedic na iligtas si Helen pero hindi na siya umabot at idineklarang wala na bandang alas 4 ng madaling araw. Sa simula, inakala ng lahat pati ng kanyang mga magulang na hindi ito planado at maaaring aksidente lang. Pero nagbago ang lahat nang bigyan si Claire ng McDonald's at magsalita siya ng Oh, McDonald's! I would have killed someone sooner if I knew I was gonna get McDonald's. Mas lalo pang kinilabutan ang lahat nang ihambing niya ang sarili kay Michael Myers, ang karakter mula sa pelikulang Halloween. Ayon sa psychiatrist, si Claire ay nakakaranas ng auditory hallucinations at sinubukan pa niyang kitilin ang sarili noong gabing iyon. Noong March 10, 2023, umamin si Claire Miller sa kasong third-degree murder. Bagamat itinuring siyang may sakit sa pag-iisip pero hindi legally insane, siya ay sinentensyahan ng 12.5 hanggang 40 years na pagkakakulong. Sa kanyang hatol, sinabi ng hukom na kahit masakit para sa pamilya, pareho nilang kailangang harapin ang pagkawala ng isang anak at ang pagkakasala ng isa pa. Number 6, Jin Kidd. Ito ang sikat na TikToker na si Jin Kidd kasama ang kanyang asawa bago niya ito malupit na kinitil. Noong August 21, 2021, si Jin Kidd na ang tunay na pangalan ay Ali Abulaban, ay kinitil ang kanyang asawa na si Ana Abulaban at ang lalaking kasama nito na si Rayburn Cardenas Baron sa kanilang apartment sa San Diego. Bago ang insidente, sikat si Abulaban sa social media.
May halos 1 million followers sa TikTok at 170,000 subscribers sa YouTube na umabot sa humigit kumulang 25 million views. Nakilala siya sa kanyang impersonation videos tulad ng Tony Montana sa Scarface at rapper na 6ix9ine. Sa mata ng publiko, isa siyang power couple kasama ang kanyang asawa. Ngunit ilang linggo bago ang insidente, nagsimulang masira ang kanilang relasyon. Nagreklamo si Ana ng domestic violence at nagplano pa sana ng restraining order laban sa kanya. Umalis si Abulaban sa kanilang tirahan, ngunit nakakuha pa rin siya ng kopya ng susi. Gamit ito, muli siyang nakapasok sa apartment at nilagyan pa umano ng listening app ang iPad ng kanilang anak. Nang marinig niya ang kanyang asawa na may kasamang ibang lalaki, agad niyang kinuha ang kanyang shotgun, nagmaneho papunta sa apartment at ginamit ang spare key para makapasok. Pagkapasok niya, inatake niya ng 3 beses ang lalaking kasama ng kanyang asawa at pagkatapos ay inatake din niya si Ana. Matapos ang insidente, umalis siya sa apartment na puno ng pagsisisi at tumawag sa kanyang ina para umamin sa kanyang ginawa. Pagkatapos, dumiretso pa siya sa eskwelahan para sunduin ang kanyang anak at sinabihan ito na nasaktan niya ang mommy. Lumalabas na tila ginawa niya ang lahat sa bugso ng damdamin dahil habang nasa biyahe, pauwi kasama ang kanyang anak, tumawag pa siya sa pulis para i-report ang krimen. Kalaunan, inaresto siya matapos makuha ng security camera ang kanyang pagpasok at paglabas sa apartment. Sa simula, naging cooperative si Gene Kidd sa mga awtoridad pero nagkaroon ng problema nang magpasya siyang mag-plead ng not guilty sa kanyang paglilitis. Ngayon, hinihiling ng mga prosecutor ang maximum na parusa, kabilang na ang death penalty kung mapapatunayang guilty siya. Number 5. Yandere Freak. Noong January 17, 2021, ang cosplay TikToker na kilala bilang Yandere Freak o Snow the Salt Queen ay inatake at kinitil ang kanyang kaibigan na si Ellen Rose Hastings sa Houston, Texas. Ang tunay niyang pangalan ay Mary Ann Oliver Snow at bago ma-delete ang kanyang account, umabot siya sa mahigit 1.6 million followers. Ayon sa investigasyon, nag-host siya ng sleepover kasama ang ilang kaibigan. Sa buong gabi, nanood sila ng Batman movie habang umiinom at gumagamit ng iba't ibang bisyo na kalaunan ay nauwi sa trahedya. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, inilabas ni Marian ang isang sandata na naiwan ng kanyang boyfriend. Ayon sa kanyang pahayag, sinabi umano ng boyfriend niya na wala itong bala. Pero ang totoo, loaded pala ang sandata. Si Helen, na lasing na rin, ay nagbiru pa at tila hinamon si Marian na atakihin siya na parang eksena sa isang horror movie. Inatake siya ni Marian sa ulo at agad na bumagsak ang katawan nito sa sahig. Sa puntong iyon, nagkagulo ang lahat. Agad silang tumawag ng pulis at sinubukang lagyan ng teddy bear ang ulo ng biktima para mapigilan ang pinsala. Pagdating ng mga pulis, dinala si Helen sa ospital at agad na inabisuhan ng kanyang mga magulang, pero sa kasamaang palad, wala na itong buhay. Si Marian ay dinala sa presinto pero dito nagkaroon ng kakaibang takbo ang kaso. Pinalaya si Mary Ann matapos magpiyansa ng $20,000. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino ang nagbayad ng piyansa. Kalaunan, lumabas na nilabag niya ang kanyang curfew, hindi sumipot sa isang pre-trial hearing at hinayaan pang malobat ang kanyang GPS tracking device. Pero sa kabila nito, walang seryosong aksyon na ginawa laban sa kanya. Pagkalaya niya, nagpatuloy siya sa pagpo-post sa TikTok gamit ang bagong private account na tinawag na Snow the Salt Queen. Makikita sa kanyang content ang cosplay bilang Harley Quinn at minsan ay may halong fake blood. 2 taon na ang lumipas, ngunit aktibo pa rin siya sa social media. Na-shadow ba ng kanyang Instagram? Pero patuloy pa rin siyang nagpo-post at may mga link papunta sa kanyang Patreon, OnlyFans at Amazon wishlist. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung bakit hindi siya nahahatulan o kung haharap pa siya sa kaso sa hinaharap. Sa mata ng marami, para bang nakaligtas siya sa kasong pagkitil. Number 4, Isabella Guzman. Hindi man siya isang sikat na TikToker, nakilala si Isabella sa social media dahil sa kasong pagkitil sa kanyang ina noong 2013. Ipinanganak noong 1995, lumaki si Isabella sa Colorado kasama ang kanyang mga magulang. Bata pa lang siya, madalas na silang nag-aaway ng kanyang ina. Hindi naging madali ang kanilang pamilya dahil sa problemang pinansyal. Dagdag pa rito, naghiwalay ang kanyang mga magulang at agad na nag-asawa muli ang kanyang ina. Lalo itong nagpalala ng relasyon nila hanggang sa mauwi ito sa trahedya.
Isang araw bago ang krimen, nagpadala si Isabela ng email sa kanyang ina na may nakasulat na, "You will pay." Hindi lang ito ang una. Marami pa siyang ipinadalang mga email na may banta ng pamiminsala. Dahil dito, nag-report na ang kanyang ina sa pulisya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila alam na wala pang 24 hours. Babalik sila sa isang eksena ng krimen. Kung sana, maaaring gumawa sila ng mas mahigpit na aksyon kaysa basta lang payuhan si Isabela. 9:00 ng gabi, August 28, umuwi si Mrs. Yan Miho mula sa trabaho at nagpasya munang maligo. Wala pang 10 minuto ang lumipas nang marinig ng kanyang stepfather na si Ryan Ho ang sigaw ng kanyang asawa mula sa banyo, humihingi ng tulong. Agad siyang tumakbo para iligtas ito, ngunit napansin niyang hinihila at pinipigilan ni Isabela ang pinto ng banyo kaya hindi siya makapasok. Tumakbo siya pababa ng bahay, tumawag ng pulis, at nang bumalik siya, nakita niya si Isabela na nakatayo sa harap ng pinto ng banyo habang may hawak na sandata at ang kanyang asawa ay nakahandusay sa sahig, basang-basa sa pinsala. Dumaan si Isabela sa kanya at dahil sa matinding pagkabigla, hindi siya nagawang pigilan ng stepfather. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nila si Mrs. Yan Miho na nakahandusay sa sahig ng banyo, walang damit at puno ng dugo, katabi ang isang baseball bat. Ayon sa autopsy, siya ay inatake ng 31 beses sa mukha at 48 beses sa leeg. Si Isabela ay naaresto matapos ang 16 na oras na manhunt at kinasuhan ng first-degree murder. Pero sa kabila nito, nagkaroon ng nakakagulat na desisyon ang korte. Pinayagan ng hukom ang plea ni Isabela na insanity defense at siya ay idineklarang not guilty by reason of insanity. Dahil dito, siya ay hindi ikinulong sa normal na bilangguan, kundi inilagay sa isang mental health facility mula pa noong 2013. Marami ang nag-usap tungkol sa kaso niya sa TikTok at social media, lalo na dahil may mga ebidensya ng pagbabanta niya sa kanyang ina bago ang krimen, kaya naniniwala ang iba na planado ito. Ngunit ayon sa mga doktor, si Isabela ay may schizophrenia, kaya ito ang naging basehan ng korte sa desisyon. Hanggang ngayon, nasa mental facility pa rin siya at may mga pangamba kung kailan o kung ilalabas pa ba siya balang araw. Number 3, Sonia Khan. Ang diborsyo ay isang napakabigat na proseso para sa kahit sino. Alam ito ng lahat. Minsan, ang matinding galit at sakit na kaakibat nito ay nauuwi sa mga desisyong hindi inaasahan. Ganito ang nangyari sa TikTok personality na si Sonia Khan at sa kanyang hiwalay na asawa na si Rahil Ahmad. Ipinanganak si Sonia Khan noong April 8, 1993 sa Chattanooga, Tennessee. Lumaki siya sa isang normal na pamilya at nagtapos sa University of Tennessee, Chattanooga kung saan nag-major siya sa psychology at women's studies. Ngunit nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang magpakasal siya kay Rahil Ahmad noong June 2021 matapos ang 5 taon nilang relasyon. Pagkatapos ng kasal, lumipat sila sa Chicago. Dito nagsimulang magbago si Sonia. Naging depressed siya at ilang beses pa umanong nagbanta ng sariling buhay. Dahil sa bigat ng sitwasyon, nagsampa siya ng diborsyo 6 na buwan lamang matapos ang kanilang kasal. Bagamat naging maayos ang paghihiwalay at umalis si Rahil patungong Alpharetta, Georgia, nagkaroon ng problema nang magsimulang magbahagi si Sonia ng kanyang karanasan sa diborsyo sa TikTok. Ibinahagi ni Sonia ang ilang detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang pagsasama at sa sinasabing pang-aabusong naranasan niya sa loob ng 6 na buwan ng kanilang relasyon. Dahil dito, labis na nainis si Rahil dahil pakiramdam niya ay sinisira ni Sonia ang kanyang pangalan at imahe sa social media. Dahil sa galit na ito, nagdesisyon siyang pigilan siya sa anumang paraan. Lumipad si Rahil ng mahigit 800 miles mula Georgia papuntang Chicago upang puntahan ang kanyang asawa at planong kitilin siya bago kitilin ang sarili pagkatapos. Isang napakalungkot at nakakagulat na pangyayari ito. Natagpuan ng mga pulis ang kanyang katawan sa loob ng apartment ni Sonia kasama ang isang 9mm Glock, isang note at pinsala sa ulo. Sa panahong iyon, si Sonia ay may mahigit 22,000 followers sa TikTok. Ang kanyang pagwala ay nagdulot ng malawakang diskusyon sa buong mundo, lalo na sa mga Asian social media communities tungkol sa gender-based violence at domestic abuse sa relasyon at pamilya. Ang mahalagang salita rito ay pamilya. Dahil hindi tulad ni Sonia Khan na kinitil ng kanyang hiwalay na asawa, ang susunod na TikToker ay kinitil mismo ng kanyang sariling kapatid. Number 2, Iman Sami Magd. Noong 2022,
ang Iraqi TikToker na kilala bilang Maria ay inatake at kinitil ng kanyang sariling kapatid sa isang tinatawag na honor killing. Bago talakayin kung paano siya kinitil, mahalagang unawain muna kung bakit ito nangyari. Si Iman ay aktibo sa TikTok at may humigit kumulang 47,000 followers. Sa kabila ng konserbatibong lipunang pinanggalingan niya, madalas siyang magsuot ng crop tops at mag-video habang nagbibisyo. Bukod dito, kilala rin siya bilang isang feminist at pinupuri ng kanyang mga followers dahil sa kanyang paninindigan. May mga ulat din na nagsasabing nilalabag niya ang ilang panrelihiyong tradisyon, kabilang ang pagsusuot ng krus bilang palamuti. Ayon sa kanyang pamilya, hindi siya tunay na nag-convert, kundi isa lamang itong accessory. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang kapatid ang nagdesisyong kitilin ang kanyang buhay. Sa araw ng insidente, naghintay ang kanyang kapatid sa isang kalsada sa lungsod ng Erbil, Kurdistan region ng Iraq. Nang makita niya si Iman, pinaputukan niya ito ng 8 beses na agad nitong ikinamatay. Kalaunan, nahuli ng pulisya ang kanyang kapatid, ngunit hindi malinaw kung ano ang eksaktong nangyari sa kanya pagkatapos maaresto. Ang malagim na pagkamatay ni Iman ay nagdulot ng matinding galit at diskusyon sa social media. Maraming tao ang kinondena ang honor killing at ang patuloy na pag-iral nito sa ilang bahagi ng mundo. Dahil dito, napagtuunan din ng pansin ang Kurdistan bilang lugar na may mga ulat ng gender-based violence sa mga nakaraang taon. Sa isa sa kanyang huling post sa Facebook, isinulat ni Iman na naniniwala ako na ang tao ay palaging magdurusa sa kamay ng kapwa-tao. Number 1, Mahek Bukhari. Ito ang pinakabago at sinasabing pinaka-shocking sa lahat ng TikTok personalities na nasangkot sa mga kasong pagkitil. Kung active ka sa TikTok, malamang nakita mo na si Mahek Bukhari, isang sikat na creator na suportado ng kanyang ina sa kanyang social media career. Mula bata pa lang, pangarap na niya ang maging influencer. Pagkatapos niyang magtapos ng kolehiyo, nagsimula siyang magbuo ng online presence at kalaunan ay umabot sa mahigit 129,000 followers sa TikTok kasama ang mga brand deals at collaborations. Sa harap ng kamera, mukhang maayos ang relasyon nila ng kanyang ina. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ng kanyang ina ang isang 21 years old na lalaki na si Saqib Hussein na humantong sa isang trahedya. Noong 2019, nagsimula ang relasyon ni Saqib at Onserin, ina ni Mahek. Ngunit pagkalipas ng 2 taon, nagkaproblema at nais na itong tapusin ni Onserin. Hindi ito matanggap ni Saqib at nagmakaawa pa siyang huwag siyang iwan. Nang hindi siya pinakinggan, umabot sa pagbabanta, kabilang ang pananakot na ilalabas ang mga sensitibong larawan. Sa puntong ito, nalaman ni Mahek ang sitwasyon ng kanyang ina. Sa halip na idaan sa legal na paraan, nagdesisyon si Mahek na gumawa ng sarili niyang aksyon. Nakipag-ugnayan siya sa isang kaibigan na mekaniko na si Rakan Karwan para gumawa ng plano na maakit si Saqib sa isang meeting gamit ang pera bilang bitag. Kasama pa sa plano ang iba pang kaibigan at kakilala na sangkot sa operasyon. Noong February 11, 2022, nagtipon ang grupo sa isang Tesco supermarket sa Leicester, naghihintay kay Saqib. Ang plano, ambush at pagkitil. Samantala, si Saqib ay sumama sa kanyang kaibigan na si Hashim Azurin na siyang nagmaneho papunta sa lokasyon. Hindi alam ni Hashim na mapapasama siya sa isang krimen. Pagdating nila sa Tesco parking lot, nakaramdam si Saqib na may mali kaya agad silang umalis at tumakas habang sinusundan na sila ng sasakyan ni Mahek, ng kanyang ina at ng grupo. Dahil sa takot, tumawag si Saqib sa emergency hotline at ibinigay ang detalye ng mga sasakyang sumusunod sa kanila. Nang maglaon, naabutan ng grupo sina Saqib at Hashim at hinarangan ang kanilang sasakyan sa highway. Sa huling sandali ng tawag sa pulis, narinig ang sigaw ng takot bago tuluyang maputol ang linya. Ayon sa ulat ng pulisya, binihag si Saqib at sinunog ng buhay sa loob ng sasakyan. Bagamat sinubukan ng grupo na hindi mag-iwan ng ebidensya, nagawa nilang gawin ang krimen sa isang lugar na may maraming CCTV camera. Matapos ang insidente, lumayo sila sa lugar, ngunit nakuhanan pa rin sila ng surveillance cameras habang naglalakad sa gabi. Pagkatapos iwan ang kanilang mga sasakyan. Dahil sa kombinasyon ng 911 call records at CCTV footage, mabilis na natunton ng pulisya ang grupo at naaresto sila sa madaling araw. August 4, 2023, si Mahek Bukhari at ang kanyang ina ay napatunayang guilty sa 2 bilang ng murder.
Pareho silang sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong kung saan si Mahek ay kailangang magsilbi ng hindi bababa sa 31 taon at 8 buwan bago maging eligible sa parol, habang ang kanyang ina ay may minimum na 26 na taon at 9 na buwan.